Guys, naitanong niyo na ba sa sarili niyo? Paano kung ang pinakamalaking sekreto sa buhay niyo ay ang mismong dahilan ng pagkawasak ng inyong pamilya? Isipin niyo to ha, isang bilyonaryo, kilala bilang Iron King ng industriya. Napakayaman, makapangyarihan, pero ang totoo, may isang madilim na nakaraan na pilit niyang ibinabaon sa limot. Sa kabilang banda, heto si Esmeralda, isang babaeng 10 taon nang namumuhay sa pagsisisi dahil lang akala niya wala na sa mundong ito ang kanyang anak. Pero paano kung ang tadhana may madalang matinding ganti? Sa isang hindi inasahang pagkakataon, magtatagpo ang kanilang mga landas. At ang plot twist, ang mga kambal na pinaghiwalay ng tadhana. Ang isa, lumaking prinsesa sa isang gintong hawla. Ang isa naman, lumaking lumalaban sa hirap ng kalsada ay unti-unti nang nagkakaroon ng koneksyon. Hindi lang ito simpleng love story. Ito ay kwento ng pagtataksil ng mga kasinungalingan sa loob ng mansyon at ng matinding labanan para sa katotohanan. Kapag lumabas ang totoo, wala nang balikan. Ang imperyong binuo sa kasinungalingan, handa na bang gumuho? Ito ang The Billionaires Long Lost Twins. At kung sa tingin ninyo ay alam nyo nang mangyayari, nagkakamali kayo. Dahil sa kwentong ito, ang dugo ang palaging mananaig. Handa na ba kayong malaman ang sekretong yayanig sa pamilyang Fuentabella? Tara, simulan na natin. 10 taon na ang nakakalipas nang pilit na paghiwalayin si Esmeralda de la Vega at ang kanyang mga sanggol na kambal mula sa malupit na mundo ni Almaro Fuentabella. Sa isang gabing puno ng ulan, trahedya at panlilinlang, pinaniwala kay Esmeralda na wala na sa mundong ito ang kanyang mga anak. Wasak at walang laban. Pinili niyang maglaho, bitbit ang pusong durog at ang lihim na siya ang nakakaalam. Ngunit ang tadhana ay mapaglaro. Ngayon, ang dating inosenteng probinsyana ay bumalik bilang isang matapang at palaban na babae. Sa isang prestiyosong business gala, muling magtatagpo ang kanilang mga landas ni Almaro. Ang bilyonaryong kinikilala na ngayon bilang The Iron King ng industriya. Ngunit hindi lang si Almaro ang bumalik sa buhay niya. Ang tadhana ay may dalang sorpresa. Leo, ang batang waiter na pilit sinusuka ng kahirapan, at si Luna, ang marangyang adopted daughter ni Almaro na lumalaking parang prinsesa sa loob ng isang ginintuang hawla. Hindi alam ni Almaro na ang mga batang nagpapatakbo sa kanyang buhay ay ang mismong dugo at laman na pilit niyang kinuha kay Esmeralda. Hindi alam ni Leo at Luna na sila iisang pagkatao na pinaghiwalay ng pagkakataon. Habang bumabangon ang mga lihim mula sa nakaraan, magiging mitya ito ng isang madugong labanan para sa katotohanan. Kakayanin ba ni Almaro na patawarin si Esmeralda para sa 10 taong pananahimik? O gagamitin niyang lahat ng kanyang kapangyarihan para kunin ang mga bata at tuluyang ibaon sa limot ang babaeng minsan niyang minahal? Sa mundong puno ng pera, kasinungalingan at kapangyarihan, ang dugo ang laging mananaig. Handa ka na bang malaman ang sikretong sisira sa imperyo ng mga Fuentabella? Ang Manila Hotel ay nagniningning sa ilalim ng libu-libong kristal ng chandelier. Ang bawat refleksyon nito ay tila nagbabantay sa mga taong nasa loob ng ballroom. Para sa mga elite, ito ay isang gabi ng pagdiriwang, pagkakitaan at pagpapakitang gilas ng yaman. Ngunit para kay Esmeralda de la Vega, ang bawat takbang niya sa loob ng bulwagan ay parang paglalakad sa ibabaw ng mga bubog. Suot ang isang simpleng itim na gown na hiniram niya sa kanyang matalik na kaibigan. Isang damit na kailangan tupiin sa bewang para magkasya. Pilit niyang tinatagong kanyang kaba. Hawak niyang isang tray ng mamahaling champagne. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nangangatog. Ang bawat pagdampi ng tela sa kanyang balat ay nagpapaalala sa kanya na hindi siya kabilang sa mundong ito. Huminga ka ng malalim, Esmeralda.
Bulong niya sa sarili. Para to sa upa. Para to sa kinabukasan. Sa kabilang dulo ng ballroom, naramdaman niyang pagbabago sa atmosfera. Tumigil ang tawanan ng mga negosyante. Ang musika ay humina at ang lahat ng atensyon ay napako sa main entrance. Pumasok ang lalaki nagpabago sa takbo ng kanyang buhay 10 taon nang nakakalipas. Si Almaro Fuentabella. Hindi na siyang lalaking kilala ni Esmeralda noon. Ang lalaking may init, ang mga mata at haplos na puno ng pangako. Ang Almaro na nasa harap niya ngayon ay isang Iron King. Ang kanyang suot na charcoal gray suit at hapit na hapit sa kanyang maskuladong katawan. At ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng yelo. May kakaibang aurang lalaking ito, isang uri ng kapangyarihan na kaya magpabagsak ng isang kumpanya sa isang kisap mata. Biglang tumunog ang mikropono sa stage. Ladies and gentlemen, let's welcome our CEO, Mr. Almaro Fuentabella. Habang naglalakad si Almaro patungo sa stage, hindi sinasadyang nagtamang kanilang paningin. Sandaling natigilan ng bilyonaryo. Ang kanyang mga mata ay nanliit. Tila sinusubukang kilalanin ang imahe ng babaeng sa loob ng 10 taon ay nagmumulto sa kanyang mga panaginip. Ang babaeng nag-iwan sa kanya at sa mga sanggol na akala niya ay nawala na sa aksidente. Hindi maaari, sambit ni Esmeralda sa kanyang isip. Hindi niya ako dapat makilala. Hindi ngayon. Mabilis na umiwas ng tingin si Esmeralda at naglakad patungo sa exit ng ballroom. Ang kanyang puso'y parang tambol na humahampas sa kanyang dibdib. Sa bawat takbang, nararamdaman niyang bigat ng mga mata ni Almaro na nakatitig sa kanyang likuran. Ikaw, ang boses ni Almaro'y mababa, rehistrado ng otoridad at punong-puno ng pagkagulat na hinaluan ng galit. Huminto si Esmeralda, mas binilisan niyang paglalakad patungo sa kitchen area. Ngunit hindi siya makakatakas sa tadhana. Nang nasa gilid na siya ng entablado, narinig niyang pagbaba ni Almaro mula sa stage. Ang mabibigat na hakbang nito ay tila isang babala. Security, wika ni Almaro, ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding emosyon. Stop that woman! Don't let her leave the hotel premises! Dalhin niyo siya sa VIP lounge! Now! Ang mga security guards ay kaagad na kumilos. Hinarangan nilang lagusan. Napako si Esmeralda sa kinatatayuan. Ang tray sa kanyang kamay ay nanginginig ng husto hanggang sa tuluyan tong mahulog sa sahig. Ang tunog na nababasag na kristal ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom, kasabay ng pagkabasag ng pader na pinilit niyang itayo sa loob ng isang dekada. Lumingon si Esmeralda at nakitang papalapit na si Almaro. Ang kanyang muka ay hindi na maipinta. Puno ng hinagpis, pagtataka at isang galit na kayang sumunog ng buong mundo. Esmeralda, ang pangalang binigkas nito ay parang isang sumpa. Paano? Paano ka nakabalik pagkatapos mong patayin ng lahat ng meron tayo? Naramdaman ni Esmeralda ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang magpaliwanag. Ngunit ang tanging lumabas sa kanyang bibig ay isang mahinang hikbi. Ang gabing yun na dapat sana'y simula ng kanyang simpleng pagkakakitaan ay naging simula ng isang gyera. Isang gyera kung saan ang nakaraan ay muling mabubuhay at ang mga lihim na baon sa lupa ay unti-unting lalabas upang kumuha ng katarungan. Ang VIP lounge ay kasing lamig ng isang morgue. Malayo sa ingay at selebrasyon sa ballroom. Nakaupo si Esmeralda sa isang velvet sofa. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom ng mahigpit sa kanyang palda. Sa harap niya, nakatayo si Almaro. Ang kanyang anino'y parang laso na unti-unting lumalapit sa kanya. 10 taon, Esmeralda. Basag ni Almaro sa katahimikan. Ang kanyang boses ay hindi na sumisigaw. Sa halip, ito ay puno na nakakatakot na kalmadong parang dagat bago ang bagyo. 10 taon na akong nagluksa. 10 taon ko silang hinanap sa ilalim ng lupa. At heto ka, nakatayo sa harap ko na parang walang nangyari. Hindi mo naiintindihan, pabulong na sagot ni Esmeralda. Ang kanyang boses ay garalgal dahil sa pigil na pag-iyak. Walang alam ang mundo sa tunay na nangyari noong gabing yon.
Habang nagtatalong dalawa sa loob ng lounge, ilang metro lamang ang layo sa isang madilim na sulok ng kusina, naroon si Leo. Kagagaling lang niya sa paglilinis ng mga basag na baso na nahulog ni Esmeralda kanina. Si Leo na walang ibang alam kundi ang pagtatrabaho sa iba't ibang restaurant para mapakain ang kanyang sarili ay may kakaibang katangian. Ang kanyang mga mata ay eksaktong kopya ng mga mata ni Almaro Fuentabella. Hoy Leo, bilisan mo nga dyan. Kailangan pa nating ayusin ang delivery sa main table. Sigaw ng kanilang supervisor. Opo Manong, sagot ni Leo habang pinupunasan ng kanyang pawis. Hindi niya alam sa kabilang pader, ang babaeng nakikipag-away sa bilyonaryo ay ang taong matagal niyang hinahanap sa kanyang mga panaginip, ang kanyang ina. Sa kabilang banda naman ng mansyon ng mga Fuentabella, nakaupo si Luna sa harap ng isang grand piano. Siya ang tinuturing na prinsesa ng pamilya. Maganda, matalino at elegante. Ngunit sa likod ng bawat nota ng kanyang tinutugtog ay may nararamdaman siyang puwang sa kanyang puso na hindi mapunan ng anumang mamahaling gamit o damit. Kahit na pinalaki siya ni Almaro bilang sarili niyang anak, lagi niyang nararamdaman na may kulang. Minsan nakatingin siya sa salamin at nagtatanong, bakit walang litratong aking ina sa bahay na ito? Bakit parang bawal itanong ang tungkol sa aking pinagmulan? Bumalik ang atensyon sa VIP lounge. Biglang kinuha ni Almaro ang cellphone nito at nagpakita ng hologram ng isang litrato. Ang litrato ni Luna. Tingnan mo siya, Esmeralda, wika ni Almaro habang itinututok ang screen sa mukha ni Esmeralda. Si Luna. Siya ang natitirang alaala ng mga batang akala ko ay nawala na. Siya ang naging mundo ko. At heto ka ngayon, babalik para sirain ang kapayapaan na binuo ko para sa kanya. Nanlalaki ang mga mata ni Esmeralda. Luna ang pangalang binigay niya sa kanyang anak na babae. Siya ay buhay? Tanong ni Esmeralda. Ang kanyang boses ay halos pabulong na. Buhay siya at hindi mo siya makukuha, mariing sagot ni Almaro. Hindi alam ni Almaro nang isa pang batang si Leo'y kasalukuyang naglalakad palabas ng hotel nang makita nila yung isang itim na kotse na dumaan sa harap niya. Nakaramdam siya ng matinding kaba sa kanyang dibdib. Isang koneksyon na hindi niya maipaliwanag. Sa gabing yun, ang tadhani nakatakda ng isang mapanganib na tagpo. Ang inay nakakulong sa harap ng lalaking kinamumuhian at minamahal niya, habang ang kambal na pinaghiwalay ng pagkakataon ay hindi malay na malapit na silang pagtagpuin ng kapalaran. Ang bawat lihim ay may katapusan, isip ni Esmeralda habang tinitignan ng matatalim na mata ni Almaro. Kahit pa kailangan ko sunugin ang buong imperyo mo, Almaro, mababawi kong mga anak ko. Ang tensyon ay abot langit. Si Esmeralda hindi nang mahinang babaeng iniwan niya. Siya ay may dalang lihim na kapag sumabog ay yayanig sa pundasyon ng mga Fuentabella. Ang VIP lounge ay naging isang kulungan ng mga salitang hindi na dapat pang bitawan. Pagkatapos ng gabing yun, hindi hinayaan ni Almaro na basta na lamang umalis si Esmeralda. Para sa kanya, ang muling pagbabalik ni Esmeralda ay isang banta, isang pagbabalik ng mga multo na pilit niyang ibinaon. Ngunit sa halip na ipakulong si Esmeralda, isang kakaibang kasunduan ang nabuo. Kung gusto mong mapatunayan na hindi mo ko pinagtaksilan noon, malamig na wika ni Almaro habang nakatalikod sa bintana ng kanyang opisina kinabukasan. Magtatrabaho ka sa ilalim ko sa Fuentabella Group bilang aking personal na assistant. Nanlaki ang mga mata ni Esmeralda. Baliw ka na ba? Gusto mo akong makita araw-araw para pahirapan? Kumarap si Almaro. Ang kanyang mukha ay kasing tigas ng bakal. Gusto kitang mabantayan at gusto kong makita kung hanggang saan ang kaya mong gawin para mabawi ang lahat ng nawala sa'yo. Kung talagang inosente ka, wala kang dapat ikatakot. Alam ni Esmeralda na ito ang pagkakataon niya. Ang kumpanya ng mga Fuentabella, ang sentro ng buhay ni Luna. Dito siya makakakuha ng impormasyon. Dito niya malalaman ang totoo sa mga kambal. Tanggap ko, matigas niyang sagot.
Kinabukasan, ang pagpasok ni Esmeralda sa Fantabella Tower ay tila isang paglalakad sa lungga ng mga leon. Ang bawat empleyado ay nakatingin sa kanya. Ang babaeng no-name na biglang naging kanang kamay ng kinatatakutang CEO. Sa kabilang banda, si Leo ay abala sa kanyang trabaho bilang delivery boy sa labas ng gusali. Hindi niya alam ng kumpanyang dinadalan niya ng mga pagkain ay ang lugar kung saan nakakulong ang kanyang tunay na pagkatao. Habang naghihintay siya ng elevator sa basement, nakita niyang isang batang babae na mukhang nalulungkot. Ito ay si Luna na nakatakas sa kanyang mga bodyguards para mag-explore sa lobby. "Hey," tawag ni Leo, dinabot ng isang pirasong tsokolate na itinago niya para sa sarili. "Mukha kang nawawala, prinsesa." Napating si Luna kay Leo, natigilan ang dalawa, ang kanilang mga muka, ang hugis ng kanilang panga, ang lalim ng kanilang mga mata ay tila salamin. "Bakit? Bakit kamukha kita?" tanong ni Luna, puno ng pagtataka. Bago pa man makasagot si Leo, dumating ang mga gwardya. "Miss Luna, pumasok na po kayo kagad sa sasakyan." Nagkagulo, napilitang lumayo si Leo habang nakatingin sa papalayong si Luna. Sa kabilang dulo ng hallway, nakita ni Esmeralda ang eksenang yon mula sa malayo. Halos mapatid ang kanyang hininga. Nakita niyang kanyang dalawang anak sa isang lugar kahit na saglit lamang. Nang gabing yon, sa loob ng opisina ni Almaro, nag-iwan ng isang folder si Esmeralda sa lamesa nito. Hindi itong report na hinihingi ni Almaro. Ito ay isang dokumentong nagpapakita ng mga irregularidad sa mga papeles ng adoption ni Luna 10 taon nang nakakalipas. "Almaro," tawag ni Esmeralda nang pumasok ang lalaki. Tumingin si Almaro sa folder at pagbukas niya nito, namutla siya. "Saan mo nakuha to?" "May mga bagay na hindi kayang bilhin ng pera mo, Almaro," sagot ni Esmeralda. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. "Ang katotohanan ay may sariling paraan para lumabas. At magsisimula ng pagbabayad mo sa lahat ng kasinungalingan mo." Ang hangin sa silid ay naging mabigat. Ang laro ng pusa't daga ay opisyal nang nagsimula. Hindi alam ni Almaro ng babaeng nakala niyang mahina ay may hawak na palang alas na kayang magpabagsak sa kanyang buong imperyo. Ang tensyon sa 45th floor ng Fantabella Tower ay tila isang bombang naghihintay na lamang ng mitsa. Ngayong umaga, ang malakihang meeting ng mga shareholders at si Esmeralda bilang bagong personal assistant ay kailangang ihanda ang lahat ng presentasyon ni Almaro. Pero hindi lamang ang mga papeles ang dala ni Esmeralda. Dala niya ang tapang na 10 taon niyang kinimkim. Nang pumasok si Almaro sa boardroom, kasunod si Esmeralda, naramdaman ng biglaang pagbabago sa atmosfera. Ang mga matataas na opisyal na dati nagbubulungan tungkol sa kung sinong babaeng nasa likod ng kanilang CEO ay biglang natahimik. "Mr. Fantabella, handa na ang lahat," malamig na wika ni Esmeralda habang inaayos ang projector. "Siguraduhin mong walang mali, Esmeralda. Dahil sa isang pagkakamali mo lang, tatapusin ko ang career mo," babala ni Almaro. Ang kanyang boses ay sapat lang para marinig nilang dalawa. Nagsimula ang meeting. Ang mga graph at financial reports ay pinapakita sa malaking screen. Ngunit nang dumating ang slide tungkol sa expansion ng kumpanya, biglang nagiba ang mga imahe. Hindi ito financial projection. Ito ay mga lumang medical records at police reports mula sa 10 taon ang nakakalipas. Ang mga ebidensyang pilit na tinatago ni Almaro tungkol sa araw na nawalang mga bata. Namutla ang mga shareholders. Bumaling ang lahat ng tingin kay Almaro. "Ano ito, Mr. Fantabella?" tanong ng isa sa mga board members. Agad na tumayo si Almaro. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa ibabaw ng lamesa. Ang kanyang mga mata ay naglalabas ng apoy habang nakatitig kay Esmeralda. "Esmeralda, anong ginagawa mo?" "Inilahad ko lang ang katotohanan na matagal nang dapat alam ng board," sagot ni Esmeralda nang walang bakas ng takot sa kanyang tinig. Ang kumpanyang ito ay nakatayo sa ibabaw ng mga kasinungalingan at oras na para malaman ng lahat ang mga tagapagmana ng iyong yaman na hindi mo tunay na anak. O marahil, mas masahol pa doon. "Tumigil ka!" sigaw ni Almaro. Hindi na napigilan ang kanyang emosyon. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong kwarto.
Walang sino man ang may karapatang pakialaman ang personal na buhay ko. Personal na buhay? Matapang na lumapit si Esmeralda sa kanya. Ang pagkuha mo sa anak ko at pagtatago sa kanya hindi personal na buhay. Yun ay krimen! Nagkagulo sa loob ng boardroom. Ang seguridad ay pumasok ngunit nagutos si Almaro na lumabas silang lahat. Naiwan silang dalawa. Nagkaroon ng isang matinding komprontasyon na matagal nang nakabinbing. Sa tingin mo ba ay mananalo ka sa ganitong paraan? Tanong ni Almaro habang unti-unting lumalapit kay Esmeralda. Ang kanyang muka ay pulos na galit ngunit may halong sakit sa kanyang mga mata. Pinahiya mo ko sa harap ng board. Gusto mo bang sirain ang Fantabella Empire? Hindi ko gustong sirain ang kumpanya, Almaro. Gusto ko lang makuha ang mga anak ko, sagot ni Esmeralda. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha ngunit nananatiling matatag. Biglang dumating ang isang mensahe sa cellphone ni Almaro. Siya ay tinawagan ng yaya ni Luna. Sir, si Luna nawawala. Huling nakita siya sa lobby kasama isang batang lalaki. Nalaki ang mga mata ni Almaro. Napatingin siya kay Esmeralda. Anong ginawa mo? Ipinahanap mo ba siya? Hindi ko alam ang sinasabi mo, sagot ni Esmeralda. Ang kanyang sariling kaba ay bumabalik. Sa sandaling yun napagtanto ni Almaro na may ibang puwersang kumikilos. May mga kaaway siya sa negosyo na alam ang sekreto ni Luna at posibleng ginagamit ng mga bata para sirain siya. Ang galit ni Almaro ay napalitan ng matinding takot para sa kaligtasan ni Luna ng batang lalaking hindi niya kilala. Esmeralda, sambit ni Almaro, ang boses ay nanginginig sa kaba. Kailangan nating mahanap ang mga bata, ngayon din. Sa gitna ng kanilang labanan, napilitan silang magtulungan. Ang dating magkalaban ay kailangan maging magkakampi para sa iisang layunin. Iligtas ang kanilang mga anak bago pa sila tuluyang mawala sa kanila. Ang gabi ay nababalot ng makapal na ulap. Mistulang sumasalamin sa kagaluhan sa loob ng Fantabella Tower. Sa labas, sa madilim at mapanganib na iskinita, malapit sa mga warehouse ng Pierre, nagtatago sina Leo at Luna. Hindi ito ang unang pagkakataon na nagtagpo sila, ngunit ito ang unang pagkakataon na ang tadhana ay nagtakda ng isang madugong tagpo. Si Luna na nadukot ng mga tauhan ng karibal na sindikato ni Almaro ay nanginginig sa takot sa loob ng isang abandonadong bodega. Si Leo naman na aksidente nakasaksi sa pagdukot habang nagde-deliver ng pagkain ay hindi na nakapagtimpi. Ginamit niyang bawat sulok ng lugar na kabisadong-kabisado niya bilang isang batang lumaki sa kalsada. Sino ka ba talaga? Bulong ni Luna. Ang kanyang tinig ay basag sa pag-iyak habang nakatali ang kanyang mga kamay. Bakit mo ako tinutulungan? Tumingin si Leo sa kanya. Sa kabila ng dumi sa kanyang muka, ang mga mata niya ay matalim at desidido. Hindi ko alam, prinsesa, pero parang may kumakabit sa puso ko na nagsasabing kailangan kitang protektahan. Para tayong konektado. Biglang bumukas ang pinto ng bodega. Dalawang malalaking lalaki ang pumasok. Hawak ang mga tubong bakal. Ang mga sindikato hindi nagbibiro. Gusto nilang gamitin si Luna bilang leverage para mapatalsik si Almaro sa kanyang posisyon. Diyan lang kayo! Sigaw ni Leo. Pilit na humaharang sa harap ni Luna. Kumuha siya ng isang kalawanging tubo mula sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, ngunit hindi bumibitaw. Leo, umalis ka na. Mapapatay ka nila. Sigaw ni Luna. Hindi kita iiwan, sagot ni Leo. Nagsimulang bakbakan. Si Leo kahit na walang training sa paglalaban ay nakipagsabayan gamit ang matinding instinct at bilis. Sa bawat tampas na tumatama sa kanya, mas lalong tumitindi ang kanyang galit. Isang uri ng galit na tila hindi nagmula sa kanya, kundi sa isang taong hindi niya kilala. Sa kabilang banda, si Almaro at Esmeralda ay mabilis na bumabagtas sa traffic ng Maynila. Ang bawat segundo ay mahalaga. Ang GPS tracker na nakakabit sa relo ni Luna ay patuloy na kumukurap sa screen ng laptop ni Esmeralda. Nakikita ko sila, wika ni Esmeralda. Ang kanyang mga kamay ay mabilis na nagtatype. Almaro, nasa abandonadong warehouse sila sa Pier 4. Bilisan mo! Ang bawat pagpindot ni Almaro sa gas pedal ay tila isang panalangin. Kung may mayyayaring masama sa kanila, hindi ko mapapatawad ang sarili ko, Esmeralda. At hindi ko rin mapapatawad ang mga taong gumawa nito, Almaro. Malambot, ngunit seryosong sagot ni Esmeralda habang nakatingin siya malayo. Sila ang dugo natin. Huwag mo sabing hindi mo nararamdaman ang koneksyon nila. Sandaling natigilan si Almaro.
Ang pag-aalinlangan sa kanyang puso ay unti-unting napapalitan ng pag-asa. Sa loob ng kotse, mabilis na bumabagtas sa kalsada ang dating magkaaway ay nagkaroon ng sandaling katahimikan. Ang kanilang mga kamay na minsang humawak sa isa't isa, 10 taon nang nakakalipas ay bahagyang nagdampi. Pagdating nila sa warehouse, bumungad ng isang nakakasindak na tanawin. Nakita nila si Leo na nakahandusay sa sahig, duguan habang si Luna ay yakap-yakap ang sarili sa isang sulok at humihikbi. "Leo!" sigaw ni Esmeralda. Ang boses niya ay punong-puno ng pagkabigla nang makitang mukha ng batang lalaki. Ang mukhang nakamukhang kamukha ni Almaro noong bata pa ito. Tumakbo si Almaro patungo sa kanila. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding emosyon. "Sinong batang ito?" tanong niya habang tinitingnan ang dugoang si Leo. Sa gitna ng kaguluhan, isang katotohanan ang unti-unting nabubuo. Ang dalawang bata na nagtatago sa gitna ng panganib ay hindi lamang basta mga biktima. Sila'y mga piraso ng puzzle na unti-unting nabubuo para buksan ang pintuan ng isang nakaraan na matagal nang itinago. Habang hinahawakan ni Esmeralda ang mukha ni Leo, ang kanyang mga luhay pumatak sa pisngi ng bata. "Anak," bulong niya. Narinig to ni Almaro. Ang mundo niya ay huminto. Ang batang waiter na itinuring niyang estranghero ay ang kanyang nawawalang anak. Ang hangin sa loob ng ospital ay mabigat, puno ng amoy na antiseptic at ng tensyong hindi kayang ikubli ng anumang puting pader. Si Leo ay kasalukuyang nasa loob ng operasyon upang gamutin ang mga sugat na natamo niya sa pakikipaglaban. Sa labas ng operating room, nakaupo si Almaro sa isang metal na upuan. Ang kanyang mga kamay ay puno ng dugo ng bata. Dugo ngayon niya lang napagtantong sa kanya rin nagmula. Si Esmeralda ay nakatayo sa tapat ng bintana. Ang kanyang refleksyon ay tila multo ng nakaraan. "Hindi mo man lang sinabi." Basag ni Almaro sa katahimikan. Ang kanyang boses ay hindi nagalit. Ito ay basag, puno ng pagsisisi at pagkalito. 10 taon, Esmeralda. Hinayaan mo ko maghanap sa wala habang ang anak ko ay naghihirap sa labas ng sarili kong gate. Humarap si Esmeralda, ang kanyang mga matay nagniningning sa galit at pait. "Hinayaan? Almaro, ikaw ang nagtulak sa akin palabas ng mansyon mo. Ang pamilya mo, ang mga tao mo. Pinaniwala niyo ako na namatay sila sa aksidenteng yon. Akala ko, ang tanging paraan para mabuhay ay ang kalimutan ng lahat. Hindi ko yun ginawa." Sigaw ni Almaro sabay tayo't haplos sa kanyang buhok ng malakas. "Ang mga report, ang DNA test na ipinakita sa akin, lahat ay peke. Ngayon ko lang napagtanto, may traidor sa loob ng Fantabella Corp. May gustong paghiwalayin tayo para makuha ang imperyo." Sa isang malapit na silid, gising pa si Luna. Hindi siya makapaniwala sa mga narinig. Ang ate niyang si Yaya na nag-alaga sa kanya sa loob ng maraming taon ay biglang naglaho matapos ang insidente. Nilapitan ni Luna ang pintuan kung saan nag-uusap ang dalawa, nakikinig sa bawat salitang nagpapabagsak sa kanyang mundo. Si Leo, ang batang nagligtas sa akin, ay kapatid ko. Biglang bumukas ang pintuan ng operating room. Lumabas ang doktor na may pagod na muka. Ang pasyente ay nasa stable na kondisyon, ngunit kailangan niya ng agarang pagsasalin ng dugo. Ang problema, ang blood type niya ay napakabihira. AB negative. Meron ba sa inyo? Hindi na natapos ng doktor ang sasabihin, agad na humakbang si Almaro. "Magkaparehas kami ng dugo. Kunin yung lahat ng kailangan niyo." Habang sinasalin ang dugo ni Almaro kay Leo, isang simbolikong tagpo ang naganap. Ang buhay ng bilyonaryo dumadaloy patungo sa kanyang anak na lumaki sa kalsada. Sa loob ng ICU, nakatingin si Esmeralda sa monitor ng heart rate. Bawat tibok ay parang musika ng katarungan. Maya-maya pa'y dumating si Luna sa harap ng ICU. Nakita niyang kanyang ama na nakatingin sa bata sa kama. Ang mukha nito'y puno ng pagmamahal na kailanman hindi niya nakita sa sarili niya. "Dad!" mahinang tawag ni Luna. Napalingon si Almaro, ang kanyang mga mata ay namumula. Lumapit siya kay Luna at hinawakan ang kamay nito. "Luna, kailangan nating mag-usap. Marami dapat na maituwid." "Siya ba ang kapatid ko?" tanong ni Luna habang nakatingin kay Leo na mahimbing na natutulog. Tumango si Almaro habang si Esmeralda ay unti-unting lumalapit sa kanila.
Sa pagkakataong iyon, ang pader na tinayo ng 10 taon na kasinungalingan ay tuluyan ng gumuho. Ngunit sa likod ng pintuan ng ospital, isang figurang nakamasid. Isang tauhan ni Almaro na matagal na nagtataksil ang nagpapadala ng text messages. Nalaman na nila, tapusin na ang plano. Ang trahedya hindi pa natatapos, bagkus ito'y papasok pa lamang sa pinakamapanganib na yugto. Ang hangin sa loob ng ICU ay tila nanigas nang dumating ang isang hindi inaasahang bisita. Walang iba kundi si Doña Isabela Fontabella, ang ina ni Almaro na pumasok sa silid ng may dalang otoridad na tila kayang ubusin ng oxygen sa paligid. Ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin sa dugo ang Celeo kundi direkta kay Esmeralda, puno ng lason at paghamak. Almaro, anong kabaliwang ito? Boses ni Doña Isabela, malamig na parang yelo. Nagpapaniwala ka sa mga patunin ng babaeng ito? Mommy, tumigil kayo, sigaw ni Almaro, hindi na pinigilan ng kanyang galit. Nakita ko na ang DNA test. Si Leo, ang anak ko, ang anak namin ni Esmeralda. Tumawa ng mapait si Doña Isabela, isang tawang nakakapanindig sa balahibo ni Esmeralda. At si Luna, akala mo ba'y ampun siya ng mga kaibigan ko? Almaro, ang iyong pagiging bulag ay nakakadiri. Lumapit ang matanda kay Luna na pilit kumakawala sa takot. Luna, apo, sabihin mo sa kanya, sino nagbayad para sa lahat ng luho mo? Sino nagligtas sa'yo mula sa basurang tulad ng nanay mo? Nalaki ang mga mata ni Esmeralda. Siya, si Doña Isabela, ang mastermind. Ang babaeng tinuring niyang lola ng kanyang mga anak ang siya palang pumatay sa lahat ng pangarap nila. Lola, pabulong na sabi ni Luna habang ang mga mata nito ay nagpalipat-lipat sa pagitan ni Almaro, Esmeralda at ng matanda. Anong ibig mo sabihin? Ang ibig ko sabihin, Luna, ay wala kang kinalaman sa mga pulubing ito, sigaw ni Doña Isabela. Ipinadala ko ang batang lalaki niyan sa kalsada para magdusa. Dahil hindi ko hayaang madungisan ng dugong Dilovegang marangal na dugo ng mga Fontabella. Ang bawat salita ay parang suntok sa sikmura ni Almaro. Mom, ginawa niyo yun? Sa mga bata? Sa mga apo niyo? Ginawa ko yun para sa proteksyon ng imperyo, sigaw ng matanda na walang pagsisisi. At ngayon dahil alam niyo na, wala na tayong pagpipilian. Sinenyas ni Donya ang kanyang mga tauhan na naghihintay sa labas. 2 lalaking nakasuot ng itim ang pumasok. Hawak ang mga sandata. Ang ICU na dapat sana'y lugar ng paghilom ay naging entablado ng isang madugong komprontasyon. Patayin yung batang lalaki, utos ni Doña Isabela. At ang batang ito, siguraduhin na hindi siya makakalabas ng buhay. Hindi! Sigaw ni Almaro. Binuhat niyang isang metal na stand ng IV drip at binato ito sa mga tauhan ng kanyang ina. Walang sino man ang lalapit sa mga anak ko. Nagsimula ang gulo. Si Esmeralda sa kabila ng takot ay kumilos ng mabilis. Niyakap niya si Leo sa kama upang protektahan ito. Habang si Luna naman ay nakatayo sa gitna, naguguluhan kung sinong kakampihan. Ang kanyang mundo, ang kanyang paniwalang si Almarong kanyang ama ay gumuho sa isang iglap. Luna, lumayo ka sa kanila, sigaw ni Esmeralda habang nakikipagbuno si Almaro sa mga tauhan. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Luna ang isang baril na nahulog mula sa bulsa ng isa sa mga tauhan. Sa isang desisyon na nagpabago sa takbo ng lahat, kinuha ni Luna ang baril. Hindi siya marunong humawak nito, ngunit ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa matinding galit. Tumigil kayo, sigaw ni Luna. Ang boses ng isang prinsesa ay naging boses ng isang mandirigma. Ang lahat ng ito, ang lahat ng kasinungalingan, tumigil na kayo. Natahimik ang buong silid. Si Doña Isabela na patingin sa kanyang apo, nanlalaking mga mata sa gulat. Luna, ibaba mo yan, malamig na wika ni Doña. Hindi, sagot ni Luna habang nakatutok ang baril hindi sa mga tauhan kundi sa sahig. Tapos ng pagdidikta ninyo sa buhay namin. Ang eksena hindi lamang tungkol sa baril, ito ay tungkol sa pag-aalsa ng mga biktima laban sa kanilang mapang-api. Si Almaro na duguan ng muka mula sa pakikipaglaban ay lumapit sa kanyang anak na babae at dahan-dahang kinuhang baril mula sa kamay nito. Tama na, Luna, mahinang sabi ni Almaro. Tumingin siya sa kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkamuhi na hindi na maitatago. Umalis ka na, ina. Sa oras na ito, hindi ka na bahagi ng pamilyang ito.
At kung may mangyari sa kanila, sisiguraduhin ko na hindi ka nasisikatan ng araw. Umalis si Doña Isabela nang may ngiti sa labi. Isang ngiti na nagpapahiwatig na hindi pa tapos ang laban. Ang pamilya ay muling nabuo sa loob ng silid, ngunit ang sugat ay mas malalim pa ngayon kaysa dati. Ang katahimikan sa loob ng ICU pagkatapos umalis ni Doña Isabela ay mas nakakabingi kaysa sa putok ng baril. Si Leo ay unti-unti na nagkamalay. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo, ngunit ang unang mukhang nakita niya ay ang kanyang ina, si Esmeralda, na humagulhol habang hinahalikan ng kanyang kamay. "Mama," mahinang sambit ni Leo. Ang salitang yun ay parang kidlat na tumama sa dibdib ni Almaro. Sa loob ng 10 taon, ang anak niya ay namuhay sa hirap. Tinatawag na mama ang babaeng pilit na pinaglalayo sa kanya, habang siya ay nanatiling stranghero sa sarili niyang dugo. "Leo," tawag ni Almaro, lumuhod siya sa tabi ng kama. "Ako ang iyong ama, patawarin mo ko sa lahat ng pagkukulang ko." Tinignan siya ni Leo nang may pagtataka. Pagkatapos ay bumaling kay Luna na nakatayo sa gilid, gulo-gulo ang buhok at namumugtong mga mata. "Ikaw, ang prinsesa?" "Hindi na ako prinsesa, Leo," sagot ni Luna. Lumapit at tinawakan ang kamay ng kanyang kapatid. "Ako ang iyong kakambal at mukhang pareho tayong naging biktima ng parehong kasinungalingan." Samantala, sa labas ng ospital, si Esmeralda ay lumabas upang huminga ng hangin. Hindi niya akalain na ang gabi ay magtatapos sa ganito, na ang kinamumuhian niyang lalaki siya palang kailangan niyang kakampi. Sinundan siya ni Almaro. Ang bilyonaryo na dati may dalang otoridad ay nakita niyang nakasandal sa pader, pagod at wasak. "Hindi ko akalain na magagawa yun ng sarili kong ina, Esmeralda." Basag ni Almaro sa katahimikan. "Lahat ng ginawa ko, ang pagiging malamig, ang pagiging istrikto, akala ko'y paraan yun para protektahan ng pamilya ko. Yun pala, ako'y mismo naging kasangkapan para masaktan sila." Humarap si Esmeralda sa kanya. Ang galit niya ay unti-unting napapalitan ng awa. "Ang pera mo, Almaro, ay hindi kayang bilhin ng 10 taon na nawala sa amin. Ang mga bata, marami silang trauma. Si Leo, sa murang edad ay nakaranas ng gutom at pangmamaliit. Si Luna, pinalaki sa gitna ng kasinungalingan." "Alam ko," sagot ni Almaro. Lumapit siya ng kaunti. "Kaya naman, simula ngayon, ibabagsak kong Fantabella Empire kung kinakailangan. Gagamitin ko lahat ng yaman ko para siguraduhin hindi na sila kailanman masasaktan. Esmeralda, tulungan mo ko. Hindi ko kayang gawin ito nang wala ka." "Hindi mo na kailangang hilingin yan, Almaro," sagot ni Esmeralda. "Dahil ang mga anak natin ang priority ko. Pero huwag ka magkakamali. Hindi kita pinapatawa dahil lang siya inamin mo na mali ka. Magsisimula tayo sa wala. Magsisimula tayo sa pagbuo ng pagtitiwala ng winasak ng nanay mo." Habang nag-uusap sila, sa kabilang panig ng lungsod, si Doña Isabela ay nakaupo sa kanyang opisina. Ang mga daliri ay nanginginig sa galit. Sa harap niya na isang dosenang abogado. "Gawin niyong lahat. Ipakulong niyo si Almaro sa kasong mental incapacity. At ang mga bata, kunin niyo sila sa kahit na anong paraan. Kung hindi sila mapapasailalim sa akin, hindi sila mapapasailalim sa kahit na kanino. Ang laro hindi pa tapos." Sa loob ng ospital, isang nani ang dahan-dahan na lumapit sa kwarto ni Leo at Luna. May dalang syringe na naglalaman ng isang nakamamatay na kemikal. Hindi nila alam ang panganib ay nasa loob na ng kanilang santuaryo. "Almaro, Esmeralda," tawag ni Luna mula sa loob ng kwarto. Ang boses ay puno ng kaba. "May taong pumasok." Bago pa man makapag-react, ang dalawa narinig nilang isang malakas na pagsabog sa pasilyo ng ospital. Ang giyera hindi na lamang sa loob ng pamilya. Ito ay naging isang bukas na labanan para sa kanilang buhay. Ang pasilyo ng ospital ay napuno ng usok mula sa pagsabog ng stun grenade na ginagamit ng mga tauhan ni Doña Isabela. Ang mga alarm ay sabay-sabay nang tumunog. Lumilika na nakakabinging ingay na nagdulot ng gulo sa mga pasyente at staff. "Esmeralda, dapa!" sigaw ni Almaro. Binuhat niya si Esmeralda at ginulong sa likod ng isang matibay na nursing station desk habang bumabaka sa mga bala sa pader. Sa loob ng ICU, ang traidor na nani ay nanginginig ang mga kamay habang papalapit sa higaan ni Leo. Hawak nito ang syringe na may lason, ngunit bago pa man ito makatusok,
Isang maliit ngunit mabilis na kamay ang humahawak sa braso niya, si Luna. Sa kabila ng panghihina, ang galit ni Luna ay nagbigay sa kanya ng lakas. "Huwag mong lalapitan ang kapatid ko!" sigaw ni Luna. Nagpambuno sila hanggang sa maagaw ni Luna ang syringe at tinusok to sa balikat ng nani. Ang babae kaagad na bumagsak na wala ng malay. "Leo, gising!" sigaw ni Luna. Kinakalampag ang kapatid na nahilo pa rin mula sa epekto ng gamot. Sa labas, nakapagpalitan ng putok si Almaro gamit ang baril na nakuha niya mula sa isang bumagsak na guard. "Esmeralda, kailangan nating ilabas sa mga bata sa fire exit. May mga backup sila. Hindi natin sila matatalo dito." "Paano mga ebidensya?" tanong ni Esmeralda habang mabilis na kinukuha ang kanyang laptop mula sa bag na nasa loob ng opisina. Nasa loob nito ang lahat ng records ng DNA at bank transactions na nagpapatunay sa krimen ng Donya. "Iwan mo na yan. Ang buhay ninyo ang mas mahalaga." Ngunit tumingin si Esmeralda sa kanya. Ang mga mata ay puno ng determinasyon. "Hindi, Almaro. Kung hindi natin ito mailalabas ngayon, mawawalan ng saysay ang lahat. Kapag natalo natin siya sa batas, wala na siyang kapangyarihan." Nang makalabas sina Luna at ang hinang-hinang si Leo sa ICU, sinalubong sila ni Almaro at Esmeralda. Ang pamilya nagtagpo sa gitna ng kaguluhan. Walang yakapan, walang iyakan. Buhay ang nakataya. "Dito tayo," giya ni Almaro patungo sa service elevator. Habang bumababa sila, biglang huminto ang elevator sa 10th floor. Ang mga pinto ay bumukas at bumungad sa kanila ang isang grupo ng mga armadong lalaki. Ang mga hitmen ng Donya. "Wala na kayong takas, Mr. Fontabella," wika ng pinuno ng mga lalaki. Tinignan ni Almaro ang mga anak niya. Alam niyang ito na ang huling hantungan kung hindi sila gagawa ng paraan. Sa isang iglap nilabas ni Almaro ang kanyang huling alas. Ang emergency override sa system ng building na ginawa niya para sa kanyang mga opisina. "Ngayon na!" sigaw ni Almaro. Pinindot niya ang kanyang tablet at biglang nagdilim. Ang buong floor, ang mga smart lights ay namatay at ang mga high-frequency security alarms ay nag-activate. Naglalabas ng tunog na nagpapahina sa pandinig at balanse ng mga kalaban. Sa gitna ng kadiliman, gamit ang kanyang husay sa martial arts, mabilis na pinabagsak ni Almaro ang mga lalaki. Si Esmeralda naman ay ginamit ang kanyang bilis para gabayan ang mga bata palabas. Nang makalabas sila sa basement parking, sumakay sila sa bulletproof na SUV ni Almaro. Habang humaharurot ang sasakyang palayo sa ospital, huminga ng malalim si Esmeralda. Binuksan niyang kanyang laptop. "Almaro, kailangan nating i-upload ito sa media at sa PNP Cybercrime Division bago pa tayo maharang." "Gawin mo," sagot ni Almaro habang nakatingin sa rearview mirror. Tinitiyak na walang sumusunod. Sa screen ng laptop, lumitaw ang resulta ng DNA test na pilit tinatago ng Donya. Sa harap ng mga pangalan ni Almaro Fontabella, Leo de la Vega at Luna Fontabella, ang lahat ay nagmatch. Sila ay iisang dugo. "Leo, Luna," mahinang bulong ni Esmeralda habang nakatingin sa kanyang mga anak sa backseat. Hindi na nila tayo mapaghihiwalay. Ngunit habang nag-a-upload ang file, sampulang ilaw ang lumitaw sa dashboard ng laptop. "Access denied." Ang server ng Donya ay sinusubukang i-hack ng kanilang koneksyon. Ang laban hindi lamang pisikal. Ito ay naging isang cyber war para sa katotohanan. Ang highway patungo sa main server station ng Manila Daily Press ay misulang isang battlefield. Ang SUV ni Almaro ay pilit na dinadaanan ng trapiko habang dalawang itim na sedan ang sunod-sunod na bumabangga sa kanilang likuran. "Almaro, hindi natin kakayanin ang bilis nila," sigaw ni Esmeralda habang nakakapit sa dashboard. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang sinusubukang stabilize ang upload ng mga DNA records at bank transfers. "Kapit lang," sagot ni Almaro. Ang kanyang muka'y basang-basa ng pawis ngunit ang kanyang mga mata ay nakapako sa kalsada. Sa backseat, mahigpit na magkayakap sina Leo at Luna. Si Leo, kahit nasugatan ay pilit tinatagong takot para hindi na lalo mag-alala ang kanyang kakambal. "Luna, tandaan mo kahit na anong mangyari, Fontabella o de la Vega man tayo magkasama." Biglang bumaril ang mga humahabol sa kanila. Ang balay tumama sa trunk ng SUV, nagpapabitak sa likurang salamin. "Kailangan ko ng 3 minuto,"
sigaw ni Esmeralda. 3 minuto para matapos ang upload sa cloud server. Kapag na-broadcast ito sa lahat ng media outlets, tapos na ang Donya. 3 minuto'y parang 1 taon sa ganitong sitwasyon, bulong ni Almaro. Sa isang biglaang maniobra, inihinto ni Almaro ang sasakyan sa ilalim ng isang flyover sa isang madilim na bahagi ng kalsada kung saan hindi sila basta-basta mapapalibutan. Esmeralda, gawin mo na! Leo, Luna, sasahig kayo! Bumaba si Almaro mula sa sasakyan, hawak ang isang maliit na submachine gun na itinago niya sa ilalim ng upuan. Ang mga humahabol sa sasakyan ay huminto din at lumabas ang 6 na lalaking nakasuot ng tactical gear. Ang labanan hindi patas, ngunit si Almaro hindi isang taong sumusuko habang nagpapalitan ng putok sa labas. Si Esmeralda naman ay mabilis na nagtatype, 70%, 75%. Bilisan mo, Almaro! Sigaw ni Esmeralda sa loob habang nakikita niya ang bawat pagbagsak ng mga kalaban sa side mirror. Si Almaro ay nasugatan sa braso ngunit hindi siya tumigil. Isa-isa niyang pinatumba ang mga hitmen ngunit sa huling sandali, ang leader ng mga lalaki nakakuha ng pagkakataon. Tinutukan nito ng baril si Almaro sa ulo. Tapos na ang laro, Fantabella! Wika ng lalaki. 95%, 98%, ngayon na! Sigaw ni Esmeralda mula sa loob. Sa isang kisap mata, ang cell tower malapit sa kanila ay naglabas ng malakas na signal interference dahil sa nag-activate na upload. Sabay-sabay na nag-ring ang mga cellphone ng lahat ng mga tao sa paligid kasama ng mga hitmen. Ang lahat ng news agencies ay nakatanggap ng breaking news notification. The Fantabella, corruption, DNA evidence, and secret bank transfers revealed. Tumigil ang leader, tinignan niyang kanyang cellphone na laki ang mga mata sa balita. Alam niyang sa sandaling lumabas ang balitang ito, wala na silang babalikan, wala na silang proteksyon mula sa Donya. Wala nang bayad ang gagawin ninyo, sigaw ni Almaro, sabay sipa sa kamay ng lalaki at nagpapatumba dito. Sa isang iglap ang mga tauhan ng Donya ay nagkakanya-kanya ng takbo. Natapos ang upload, ang katotohanan ay malaya na. Hingal na bumalik si Almaro sa loob ng sasakyan. Tapos na ba? Tinignan ni Esmeralda ang screen. Upload complete, broadcast in progress. Napahiga si Esmeralda sa upuan, ang mga luhay tuluyan ng pumatak. Tapos na, wala na siyang kapangyarihan para itago tayo. Ngunit sa gitna ng kanilang tagumpay, nakatanggap ng mensahe si Almaro sa kanyang telepono. Mula kay Doña Isabela, isang maikling text. Nanalo ka sa laban, Almaro, pero wag mong isipin tapos na ang digmaan. Ang perang ninakaw ko ay wala na sa akin. Ito ay nasa isang account na nakapangalan sa mga bata. Kung gusto niyo itong bawiin, kailangan niyo kong harapin sa korte o sa impyerno. Ang perang pambayad sa kanilang kinabukasan ay hawak pa rin ng matanda. Ang laban ay nagbago ng hugis mula sa barilan patungo sa isang legal at emosyonal na digmaan. Ang bulwagan ng korte ay siksikan, ang bawat pahayagan at news channel sa bansay nakatutok sa the trial of the century. Sa gitna ng lahat, nakaupo si Almaro at Esmeralda. Magkahawak ang kamay, isang kilos na nagpapakita ng kanilang pagkakaisa sa harap ng madla. Sa kanilang pagitan ay nakaupo si Leo at Luna, ang 2 batang simbolo ng pag-ibig na binaluktot ng kasakiman. Sa kabilang panig ay nakaupo si Doña Isabela Fantabella. Walang bakas ng pagsisisi sa kanyang muka. Sa halip ang kanyang mga mata ay nananatiling matalim, tila isang reyna na hindi matanggap ang pagkatalo. Ang nasasakdal ay nahaharap sa mga kasong kidnapping, child abuse at tax evasion na nagkakahalaga ng bilyong-bilyong piso, pahayag ng prosecutor. Ang mga dokumentong nilabas ng mga biktima ay sapat na basihan para sa kagyat na paghatol. Tumayong abogado ng Donya, isang matandang lalaki na kilala sa pagiging madulas sa batas. Your Honor, ang lahat ng ebidensya ay nakuha sa ilalim ng duress at digital intrusion. Hindi ito legal. Objected, sigaw ni Esmeralda. Tumayo siya. Hindi na bilang assistant kundi bilang isang inang lumalaban. Ang bawat file ay legal na dumaan sa authentication ng NBI. Higit pa dito, meron kaming testigo na hindi niyo maaring baliwalain. Tumingin si Esmeralda sa pinto. Pumasok ang dating head of security ng mga Fantabella, ang taong kanang kamay ni Doña Isabela sa nakaraang 10 taon.
Ang pagpasok nito ay nagpabago sa timpla ng mukha ng Donya. Sa unang pagkakataon ng kanyang mga kamay ay bahagyang nanginig. Ipinag-uutos po sa akin ng Donya na iligaw ang mga bata. Pagtatapat ng testigo. Ako ang kumuha sa kanila nung gabing yun sa ospital at pinadala sila sa magkahiwalay na pamilya. Pinag-utos din niyang palabasing namatay sila sa aksidente. Ang buong korte na puno ng bulungan. Si Luna na nakikinig sa bawat salita ay unti-unting napaluha. Ngayon niya lang naintindihan ang lalim na pagdurusa ng kanyang tunay na ina. Si Leo'y tumingin naman kay Almaro at sa unang pagkakataon, isang matamis ngunit masakit na ngiti ang namutawi sa kanyang labi. Isang pagtanggap sa kanyang ama. Doña Isabela Fantabella, wika ng hukom. Meron ka bang naisabihin bagong hatol? Tumayo ang Doña. Tinignan niyang kanyang anak na si Almaro. Ginawa ko ang lahat ng ito para sa Fantabella Empire. Ang kahinaan mo, Almaro, ang kahinaan ng pag-ibig ang siyang sisira sa legacy na pinaghirapan ko ng ilang dekada. Hindi ako nagsisisi. Ang pag-amin na yun ay ang huling pako sa kanyang kabaong. Habang binabasa ng hukom ang hatol, guilty on all counts, habang buhay na pagkabilanggo, isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa silid. Ang mga gwardya ay lumapit sa Donya para pusasan ito. Habang inilalabas ang Donya, dumaan siya sa harap ni Almaro at Esmeralda. Akala mo ba tapos na ito? Bulong niya kay Almaro. Ang yaman ng mga bata ay nakatago sa isang offshore account na ako lang ang may access. Kung mamamatay ako, ang perang yun ay mabubura sa mundo. Hindi sila magiging malaya sa anino ko. Hindi namin kailangan ng pera mo para maging malaya, Mommy. Sagot ni Almaro at hindi natitinag. Ang tunay na yaman ay nasa tabi ko na. Paglabas sa korte, sinalubong sila ng mga kamera, ngunit hindi na itong mahalaga. Ang mahalaga ay ang 4 na taong naglalakad palabas bilang isang pamilya. Sa parking lot, niyakap ni Almaro ang kanyang kambal at si Esmeralda. Tapos na ang gyera, bulong ni Almaro. Ngunit bago pa sila makasakay, isang hindi inaasahang tunog ang umalingaw-ngaw. Isang malakas sa pagsabog sa hindi kalayuan. Ang bodega ko saan nakatagong mga record ng Donya ay biglang nasunog. Ang Donya ay may dead man switch. Almaro, tignan mo! Sigaw ni Esmeralda. Ang langit ay nagkulay orange. Alam nilang ang Donya ay hindi basta-bastang susuko. Handa niyang sunugin ang lahat ng konektado sa kanyang nakaraan. Ang laban ay naging pisikal ulit, ngunit sa pagkakataong ito, magkakasama na silang 4. 6 na buwan ang lumipas matapos ang makasaysayang paghatol kay Doña Isabela. Ang mga abo ng bodega at mga alaala ng trahedya ay unti-unti nang natatabunan ng bagong simula. Ang Fantabella Group ay hindi na lamang isang kumpanya ng bakal at pera. Ito ay naging simbolo ng katarungan at reforma. Sa isang tahimik ngunit marangyang mansyon sa Tagaytay, malayo sa ingay ng Maynila, ang hangin ay sariwa at puno ng kapayapaan. Ito ang bagong tahanan ng pamilya. Si Almaro na dati kilala bilang Iron King ay makikita naglalakad sa hardin habang bitbit ang isang tray ng merienda. Wala ng kanyang mamahaling suit, nakasuot lamang siya ng simpleng polo shirt. Ang kanyang mga mata na dati puno ng malamig na otoridad ay ngayon ay nagniningning sa tuwa habang pinapanood ang kanyang mga anak. Si Leo na dati isang bata naglalakad sa kalsada ay nag-aaral na ngayon sa isa sa pinakamahusay na universidad. Hindi niya kinilimutan ang kanyang pinagmulan. Siyang nangunguna sa foundation ni tinayo ng Fantabella Group para sa mga batang lansangan. Si Luna naman, ang dating prinsesa sa hawla, ay natuklasan ng kanyang tunay na hilig, ang pagpipinta. Ang mga canvas niya ay puno ng mga kulay na sumasalamin sa kalayaan. Habang naglalakad si Almaro, nilapitan niya si Esmeralda mula sa veranda. Inabot niyang kamay nito at sa loob ng ilang sandali nanatili silang magkahawak. Nakatingin sa papalubog na araw. Akala ko nun, ito na ang katapusan. Mahinang wika ni Esmeralda. Ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Akala ko, ang tadhana ay sadyang malupit sa atin. Mali tayo, sagot ni Almaro, humalik sa noon ni Esmeralda. Ang tadhana ay hindi malupit. Sadyang hinahasa lang tayo nito para mas pahalagahan ang bawat sandali na magkakasama tayo. Esmeralda, salamat sa hindi mo pagbibitiw. Salamat dahil ikaw ang naging anchor ko nung halos mawala na ako sa sarili ko. Hindi ako bumitiw dahil alam kong sa dulo, ikaw pa rin ang tatawagin ng puso ko. Sagot ni Esmeralda. Kahit na gaano kadilim ang gabi, Almaro, ang pamilyang nagsisilbing liwanag. Sa damuhan, tinawag sila ni Leo at Luna. Ma, Pa, halina kayo dito.
ang ganda ng sunset. Tumakbo si Almaro at Esmeralda patungo sa kanilang mga anak. Sa sandaling yon, ang 4 na piraso ng puzzle na pinaghiwalay ng 10 taon ng kasinungalingan, puot at trahedya ay muling nabuo. Wala ng mga gwardya, wala ng mga banta, wala ng anino ng donya. Ang tangi na titira ay ang tunog ng kanilang tawanan na pumapailan lang sa hangin. Sa loob ng kanilang puso, alam nilang may mga pilat pa rin ang nakaraan. Ang mga sugat ay naghihilom, ngunit ang mga marka nito ay mananatili bilang paalala sa kanilang katatagan. Ngunit sa harap nila ay may mga mahabang buhay na puno ng pagkakataong mabawi ang lahat ng nangwala. Habang nakayakap ang pamilya sa isa't isa, tinignan ni Almarong malawak na bakuran. Wala na akong hihilingin pa, bulong niya. Ang billionaires long lost twins ay hindi na lamang tungkol sa pera o imperyo. Ito ay tungkol sa isang ina na lumaban, isang ama na natutong magpakumbaba, at ang daulang batang nagpapatunay na ang tunog ng pagmamahal ay mas malakas kaysa sa anumang ingay ng mundo. Sa huling sulyap ng araw, ang pamilyang Fantabella ay naglakad pabalik sa loob ng bahay. Hindi bilang mga biktima ng kahapon, kundi bilang mga arkitekto ng kanilang sariling bukas. Ang bawat takbang ay puno ng pag-asa at ang bawat pintig ng kanilang puso ay sumasabay sa iisang himig. Tahanan. 6 na buwan pagkatapos ng lahat ng gulo, ang Fantabella Mansion na hindi na isang malamig at tahimik na bahay. Ito ay naging isang tahanan na puno ng buhay, musika at tawanan. Ang Iron King na si Almaro Fantabella ay wala na. Pinalitan na siya ng isang ama na mas inuunang paglalaro ng board games kasamang kanyang mga anak kaysa sa pagpirma ng mga kontrata. Isang maulan na Sabado ng hapon habang ang pamilya nagkukumpulan sa malaking sala. Nagpasya si Almaro na gumawa ng isang maliit na sorpresa. Pinatawag niyang lahat sa dining room. Sa gitna ng mesa ay may isang cake na may design na 4 na puzzle pieces na magkakadikit. "Bakit may cake, Dad?" tanong ni Luna habang pinupunasan ng pintura sa kanyang mga daliri. Ngumiti sa Almaro at kinuha ang kamay ni Esmeralda. "Dahil sa wakas, kumpleto na tayo at dahil ngayon ang anibersaryo ng araw na nag-decide tayong hindi na muling maghihiwalay." Tumingin si Esmeralda kay Almaro na may pagtataka, pero napangiti rin siya na mapagtanto ang ibig sabihin nito. "Almaro, hindi mo kailangang gawin to." "Gusto ko," sagot ni Almaro. "Leo, Luna, gusto ko lang sabihin na kayo ang pinakamalaking investment na ginawa ko sa buhay ko. At Esmeralda, ikaw ang pinakamahalagang parte ng buhay ko." Si Leo na mas nagiging bukas na sa emosyon, simula nang manirahan sila dito ay tumayo at lumapit sa kanilang mga magulang. "Salamat, Ma, Pa. Nung una akala ko mundo ay laging mapait. Pero dahil sa inyo, nalaman kong may lugar pala para sa mga taong tulad namin." Niyakap silang lahat ni Almaro at Esmeralda. Sa gitna ng yakap na yon, naramdaman nilang tunay na kahulugan ng happy ending. Hindi itong pagtatapos ng mga pagsubok, kundi ang pagpili na harapin ang anumang hamon ng magkakasama. Matapos ang hapunan, nagpasya silang mag-movie marathon. Naglatag sila ng mga kumot sa sahig, gumawa ng popcorn at nagbuhos ng mainit na chocolate. Habang nanonood, nakasandal ang ulo ni Esmeralda sa balikat ni Almaro, habang ang mga bata ay nakahilig sa kanilang magkabilang gilid. "Ma," tawag ni Luna habang nakatingin sa screen. "Bakit, anak?" "Sana ganito na lang habang buhay," sagot ni Luna. "Hindi man habang buhay na nakaupo lang tayo dito," sagot ni Almaro. "Pero sisiguraduhin ko na sa bawat araw na darating, ang pagmamahal na nararamdaman natin ngayon ay lalong lalalim." Sa labas ng bintana, tumigil ng ulan at sumilip ang isang bahaghari sa kabila ng makulimlim na langit. Isang magandang senyales para sa pamilyang Fantabella. Ang bilyonaryo na dati may lahat ng material na bagay sa mundo ay sa wakas natagpuan ang tunay na kayamanan na hindi kayang bilhin ng kahit na anong halaga. Ang pamilya natutulog ng payapa sa gabing iyon, dala ang katiyakan ng bukas. Sa muling pagpikit at pagdilat ng kanilang mga mata, sila'y magkakasama pa rin at yun ang pinakamagandang ending na maaari nilang hilingin. Alam niyo guys, habang binabasa natin at pinapakinggan ang journey ni na Esmeralda, Almaro, Leo at Luna ay may isang malaking aral na tumatak sa akin. Sa mundong ito na laging nakatutok sa yaman, titulo
at status ay madalas nating makalimutan na ang pinakamahalagang kayamanan ay hindi nabibili ng kahit na anong halaga. Ang tiwala, pagpapatawad at higit sa lahat, ang oras. Nakita natin kung paano winasak ng pride at kasinungalingan ang 10 taon na hindi na kailanman mababawi. Pinapaalala nito sa atin na sa bawat araw na lumilipas, ang mga maling desisyon natin ngayon ay may epekto sa kinabukasan ng mga taong mahal natin. Huwag nating hintayin na may masira pa bago natin piliing magpakatotoo. Dahil sa huli, wala namang ibang matitira sa atin, kundi ang pamilya at ang mga totoong relasyon na binuo natin ng may katapatan. Sana sa kwentong ito, natutunan nating piliin ang pagmamahal kaysa sa galit at ang katotohanan kaysa sa anumang material na bagay. Dahil sabi nga nila, ang bahay ay gawa sa kahoy at semento, pero ang tahanan, gawa yun sa pagmamahalan at pagkakaintindihan. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa roller coaster ride na ito. Kung may natutunan kayo o may mga hugot kayo mula sa kwento ni na Esmeralda Talmaro, i-comment nyo na yan sa ibaba. I'd love to hear your thoughts. Hanggang sa muling kwentuhan, mag-ingat kayong palagi at piliin lagi ang maging totoo. See you soon sa susunod na story.